Nandito nga tayo sa laboratory and marami sa rin nagpasa ng Para siyang pupo. sipon kung titingnan natin. Ito, meron tayong tatlong pupo dito. Itong pupo na to, hindi siya formed. So, anong ibig sabihin kapag hindi formed? Hindi siya solid, so liquid siya. Kaya yung nilagay ko sa kanyang consistency ay mucoid. Tapos, not formed siya. Nung biniyo ko siya sa microscope, wala naman akong nakita na parasite. Siguro talagang ganito lang yung pupo niya. Ayan. Make sure pala na within 1 hour ay mabasa natin tong mga pupo na to. Ito naman, yung sample na to ay nireject ko. So, sa tingin nyo, bakit ko siya nireject? Kasi makikita nyo naman, andun pa yung katas ng tubig. Dahil hindi niya po inano yung dumi niya, hindi niya sinahod nung papel or anything. Sinahod niya to dun mismo sa toilet. Kaya makikita nyo yung takip, meron pa siyang tubig-tubig. Yan. Form yung dumi niya. Ayan, form yung dumi niya, pero makikita nyo, meron siyang katas. And pag binuksan natin to, wait, buksan ko lang. Katamalsik. Pag binuksan natin siya, ayan, makikita nyo yung mismong katas. Ayan, no? Kumata siya kasi sinama niya yung tubig. So, kapag ganito yung sample, hindi natin siya pwedeng tanggapin kasi contaminated na siya with water na galing dun sa ating kubeta. So, ano na to, rejected. Kailangan na nilang mag-collect ng another sample. Ganito yung tamang pupo na pag-collect. Ito, makikita natin solid yung pupo niya. So, this is form. Formed yung kanyang pupo and hindi siya contaminated ng water kasi mismo sinahod niya yung pupo niya sa dito sa may cup na to. So, hindi ala siyang contamination. So, ito, acceptable siya. Wala naman din tayong nakita sa pupo na to. No parasite din dito sa pupo na to. Ito naman, same dun sa kanina, nireject ko siya kasi nga, sinahod niya lang din sa kubeta yung pupo. So, yung iba, akala nila kapag sinahod, makakalusot. Yan, makikita nyo, meron pa siyang bakas ng tubig. So, kapag ganito, i-reject natin siya kasi contaminated na siya with water. Tama naman yung size and yung pupo na sinabmit. Kaso, dahil contaminated na siya with water dun sa ating CR, hindi na natin siya pwedeng tanggapin kasi hindi na accurate yung result na makukuha natin dito sa sample na to. So, isang ground for rejection is yung contamination. Number 1 yun. Or kapag may leakage dito sa ating container. Ito naman yung sinasabi ko sa inyong mucoid. Open natin siya. Baho. Usually, mabaho talaga yung ganitong mga pupo. Amoy siyang pupo. Ayun, kung nakikita nyo. Nakikita nyo ba yun? Nakaharang kasi. Basta, may mucoid na part dyan. Ayun o. Ayan o. Ayan o. Ayun. Mucoid siya. Ang gamit-gamit nga natin para dito sa ating fecalysis ay ang ating normal saline solution and ang ating Lugol's iodine solution. So, 1 drop ng ating normal saline sa isang slide dun sa left side. Sa right side naman, magdadrop tayo ng isang Lugol's iodine solution. Ayan. Mag-drop lang tayo ng 1 drop. And yung iodine, another drop. After nun, kukuha tayo nitong applicator stick. Stab lang natin tong pupo. Ayan. Pag nakakuha ka na ng sample,
And after nga I-mix mo natin lang siya dito. ma-emulsify yung ating sample dun sa mga solution, ay lalagyan na natin ito ng cover slip. So, ano, Mag-ingat lang sa paglagay ng cover slip and make sure na hindi mag-form ito ng bubbles. hindi. Mga matitino to eh. Yung isa lang talaga yung pasaway. Review na natin siya under the microscope. And, magsisimula tayo. Dito. Para mag-focus. Natin nito, magsisimula tayo sa scanning objective. So, para ma-focus, gagalawin natin to. Aakyat. Pag ginanito mo yan, pinihit mo yan pag ganyan, aakyat yung stage. Kapag ginanon mo naman, bababa. So, paakyat siya. Then, habang inaakyat natin, ito yung gagalawin natin dito sa scanning. Itong coarse knob adjustment. Ito yung fine. Mamaya pa natin yan kailangan. So, ito yung kailangan natin i-adjust. So, magpo-focus ka. Then, na-adjust mo yun. Hintayin mong luminaw. So, ito. Ito. Ito na yung malinaw niya. So, kapag na-focus mo na yan, yan, nakafocus na. Ito naman, lilipat natin yung objective dito sa ating 10 times. Dito naman, pag tinignan mo yan, malabo. So, kailangan mo lang i-adjust yung fine. Ito naman na yung kailangan mo i-adjust. Kasi konting adjustment lang yung gagawin mo. So, pag na-focus na natin yan, mag-scan na tayo. So, lipat-lipat na tayo hanggang sa makaroon tayo sa hanggang malibot natin yung buong slide na to. Yung naka-cover ng cover strip. So, scan lang natin siya for parasite. Ayan. Usually, makikita nyo naman yung parasite kapag present siya. Yan, bubbles yan. Dapat walang ganyan yung ating mga sample. Dapat natin yan i-prevent. Yan. Lilibutin lang natin yung buong slide. Yan. So, okay naman siya. So, para makasigurado, ngayon, nilipat na natin siya. Ito, nilipat ko lang siyang ganyan. So, ito na yung 40 times. Then, i-adjust lang natin yung ito. Ito lang i-adjust natin yung fine hanggang sa mag-dinaw na siya dito. Yan. Malabo siya, diba? Yan. Tapos, don't forget na ito rin is i-adjust natin. Kanina sa 10 times siya. Ngayon, sa 40 times na. So, adjust natin sa 40 times. Yan. So, ito na siya. Katulad lang ng ginawa natin kanina. Mag-scan lang tayo. For possible na parasite. Usually, sa mga form, madalang lang naman silang magkaroon ng parasite. Mas marami pong nakakitang eggs and mga cysts dun sa not formed na stool. Lipat naman tayo sa kabila. Ito yung may NSS. So, yan, wala pa naman tayong nakikitang parasite. Scan lang natin yung buo. So,
So, dito, yung kamay ko, yan, ganyan siya. Habang ida-adsorb ko yung stage, makikita niyo.